Yun, good day, good day. Ngayong araw, i-review po natin ang kinampit na gawa ni Domsy Barangco. So medyo matagal tayong hindi nakagawa ng blade review, pero pagkakataon ngayong araw kasi meron tayong activity. So time check, oras na ba? Time check 7:33. Review natin yung gawa ni Domsy. So ito po kasing gawa ni Domsy na binangon, particularly itong kinampit na profile na binangon. Matagal na iniintay ko to, sobrang tagal, as in nung umpisa pa lang gusto ko na talaga ng mahaba na gawa ni Domsy Barangco. So hindi naman ako nabigo dahil kahit matagal ako nagintay, sobrang ganda talaga. Grabe talaga to. Inaawitan na agad sa akin to nung mga regular customers natin. Pero syempre, alam niyo naman, pag mahirap makuha, ang hirap pitawan. Tsaka yung ganito kaganda, sobra. Grabe talaga. Ayun sir, magandang gabi po. Maraming salamat po agad at nagpa-unlock kayo ng interview. Galing pa yan sa sa trabaho. Ayun sir, pakilala naman kayo. Ako nga pala si Domsy Barangco. Bali sa ngayon si Domsy Barangco. Apo. Ako, dito ako nakatila sa Haniway. Haniway sa Iloilo. No, Haniway dito. Sir, anong trabaho nyo ngayon, sir? Anong trabaho nyo ngayon, sir? Bali sa ngayon, nagkatoka ako din sa bali dun sa construction ako ngayon. Tigil yung pagpuhanday ko. Tigil ba panday? Construction muna? Para makapag-ipon. Anong pinag-iipunan nyo? So, dala na yung mga tools pandayan para makapagpundar, no? Parang bibili kayo ng belt grinder, pang uling. Sir, kwento nyo naman paano kayo nag-umpisang magpanday? Kailan nag-umpisa yung hilig nyo? Kasi yung lulo ko may gamit sa pangkabuhayan. Sila yung pangputal ng kahoy. Yun yung kahoy. Kahoy? Nagbibintay ko ng kahoy sa bayan. Galing. Oo. Tapos, mga gamit yan, appreciate yung mga natatalas kasi ayaw niya talagang pakakot yung kanya. Aha. Yung sabi ko, gagawa lang ko ng sarili ito. Pag lumaki ako. Aha, tama. Tapos kaibigan ko rin yung mga traditional dati. Aha. Mga kapiliit lang. Anong edad nyo niyan, sir? Ha? Anong edad nyo noon, nung yung mga panahon na yan? Mula 5 years old ata. Bata nyo pa, 5 years old. Gusto nyo na lang itak nun. Oo. Oo. Pero sabihin ko yung hilig yung talaga. Yung gumawa na ako, nung nakagraduate na talaga college. College na talaga. Nagsanay na ako ng medyo totoo. Yung mga elementary simple, pako, mga inventar, yun lang. Pako. Naitabi nyo pa ba yung mga una nyong gawa? Mahirap na natin, pero mayroon ako yung sa loob. Meron pa. Sandan nyo na lang ang picture pag nakita nyo. Sige. Yung maliliit na katana, mukhang meron ako dito. Yung gawa sa pako, Dito. Wow. Meron. Dalawa. Ito nung
Yun, Nag-aaral pa yung ako. katana. Yung maliliit, ano? Hindi ko yung deliver. Yung masyadong maliit. Oo. Akala dito. Oo. Yan ho yung gawa sa pako, ano? Ito yung aso na to. Asiro talaga. Asero. Wow. Yung pagpag ka lang bakal. Aha. Yan yung college na. College yung na ginawa yan. Oo. Yung mga ginawa ko ng high school, minakang yun. Ano, wala na. Nung college, sir, anong course nyo nung college? Architectural drafting ko nung college. Architectural drafting. Oo. Kaso pag natatapos ako ng drawing, pumupunta ako dun sa masisap sa ilalim ng aming school. Kasi nangiligan yung mga materialis. Pupagawa ko. Doon kayo mismo? Doon kayo mismo nagawa sa school? Oo. Sa machine shop? School. Ang galing nga. Oo. Tapos hinahabol ako ng mga teacher ko. Uy, hindi ka taga rito. Yun lang. Pinapaalis kayo. Yung school namin, kapag natapos mo na yung sabihin sila sa drawing, natapos mo yung ginagawa mo. Bibili na kayong bumala. Kasi natapos mo na yung gawain mo. Natapos ko talaga. So, yun. Umpisahan natin. So, tinanggal na natin sa kaluban, no? Ang blade niya po ay 19 inches. So, yan. 19 inches. Yung handle, ilan yan? 5. So, may get mga 5.5 inches. Pero itong sa hawakan, sakto lang siya sa kamay ko yun. So, yung blade, ang bakal po na ginamit dyan ay bearing. So, 52-100, malaking bearing yan. May kita nyo, sobrang detalyado. Yan, may mga engravings pa. Tinatakan pa ng EJM para yan di na mabenta. Kasi kung naaalala nyo, nung nagkasakit sila airpot, nabenta, marami ako nabentang itak dahil kailangan ko ng pera pambayad sa gastusin nun. Sarado tindahan namin nun. So, ayan, may mga inlays. Ito yung ano niya, trademark niya yan. Siya talaga yung gumagawa ng ganyan. Nagbabaon siya ng tanso, brass at saka aluminum. So, yan po ay anting-anting. Ngayon, kung medyo malinaw-linaw yung mata nyo, ayan yung quench line nyo. May subo yung nasa ilalim. Ito yung kanyang brass parts sa handle. Teka, natin ang mas magandang angle. Yun. May mga ukit din. May ukit din to sa ilalim. Yan. Trademark yan ni Domsy. Maski sa mga drawing niya, talagang may patterns eh. Merong character na alam mong gawa ni Domsy eh. So si Domsy pala, no, bago siya napunta dito sa plane making, ano muna siya, naging sorry, maingay. Naging ano muna siya, talagang puro painting. Artist siya, so nag-i-exhibit siya ng mga painting. So talagang meron siyang mata para sa art. So pakita naman natin tong hilt. Tinegre yan. So yung style niya is old, no? Old style. Kasi mga medyo luma, matataba talaga. Yeah, mataba yung ulo. Kasi meron mga bago, payat.
So unlike this one, mataba siya, chubby. Silipin natin sa kung sisilipin natin sa ilalim. Ayan, chunky talaga. Mapapansin nyo may mga inlay pang brass. Ayan. Tapos sa ibabaw naman, mother of pearl. So trademark din niya na maglagay ng mother of pearl, mag-inlay. So si Domsy talagang passionate, no, sa paggawa ng kanyang blades, kasi mahilig siya tumingin ng pictures sa mga old, ganyan. Tas kaya niyang i-reproduce dahil nga meron siyang mata sa art. Mga pala itong ginawa namin na to is inspired doon sa binangon ng lolo niya. So meron silang lumang binangon noon. Yun ang pinagkopyahan. So pag-usapan naman natin yung scabbard. So yung scabbard very special din. Kasi ito, let's say na hindi siya ganun ka-traditional, pero this is very good for educational purpose, no? Kasi kung mapapansin nyo, yung bands niya merong brass, tapos merong plastic na nakabalot. Nakaka-curious diba kung bakit may ganun. So si brass, syempre alam naman natin na mahilig talaga tayo sa brass, lalo yung mga oldies. Yun yung ginagawa nilang bands. Pero itong plastic kasi, this is a replication nung locks ng scabbard na Carabao horn. So kung paano binubuo yung Carabao horn na locks ng scabbard, ganito yung style nun. So ang ginawa ni Domsy is ginawang sample. So to secure the brass parts, kasi usually mahuhulog yan eh. Kahit yung mga Rizal blades ko, minsan nahuhulog yung ganyan. So to secure this brass parts, nilagyan ng plastic na bands. So kung merong marunong manipulate ng Carabao horn, this is the way how you do it. So magandang sample to, just in case someone wants to replicate this. So imagine na lang kung Carabao horn yan, di ba? So yun, ako naglagay nito coins, kasi it's a thing in Panay Island where they put coins on their swords as an ornament, no? Also, ayan, meron din tong mga engraving. Actually hindi siya engraving eh, relief art, no, kasi pinukpok to, pinalubog, ganyan. So yan yung mga trademark sa Panay Island, mga ganyang design, dahon yan. Ito yung pinakang leather flaps, nilagyan ng stainless na plain sheet para mas matibay kung sakaling gagamitin siya. So medyo scarce sa kanya yung leather eh, kaya ganito ang ginawa namin. So the throat ng scabbard is Carabao horn. Yan, sobrang pinag-effortan talaga to. Ayan, ganda, di ba? And kung mapapansin nyo, ang dami niyang anting-anting. So it's a big thing with Domsy, no, yung anting-anting. So this is a solid na kawayan, may ukit na bundok, tapos yung tatlong tuldok, mga Crespiko, ganun. Tapos ito mga medallion. Ito naman ako na naglagay nito. Pangil ng tawag dito, pangil ng buhaya, saka shell. So itong tali nga pala na to, nalimutan ko sinabi ni Domsy, pero ano rin to, anting-anting din to sa kanila, protection yan sa kanila. So yun, may cross. Yun. So
Ang grind pala nitong blade, nalimutan ko sabihin, convex to eh. Convex yung pagka-grind, mabilog. Tapos, concave sa likod. Pag ganun siya, may kanal dito sa gitna. So, para mas efficient yung cutting, ayan, papansin nyo, may ano siya. Merong parang lubog. Teka, i-zoom in natin. Hirap talaga, kulang ng kamay. Dadalawa lang. So, ayan, kita nyo, may lubog. So, yung weight niya, hanapin natin center of balance. Wait lang. So, yung weight, ito. Banda dito. Hanapin natin. Wait lang. Ayan, dito yung center of balance niya. So, imagine nyo na lang. Kung ang weight nito ay nandito, magaan sa kamay. Kung ang weight nito ay nandito sa may left side, mabigat. So, andito yung center of balance. May bigat siya, pero hindi siya sobrang bigat. Sakto lang. Hello? Hello? Okay na? Okay na, sir? Okay na. Wala mo ako. Okay. Ano, sir? Okay lang, okay lang. Nawala. Naalala nyo pa po ba yung yung inukit nyo doon sa ginunting? Oo. Ano, sir, yung mga ibig sabihin nun? Parang may kwento yun napansin ko eh. Hanapin yung paro. Di ba ano yun? Yung katabi ng AJM, yung sa pangalan ko? May inukit ka doon eh. So, parang ganito kung may buwan. Oo, may buwan. Tas parang may araw. Oo. Ano ibig sabihin nun, sir? Araw. Bali, doon, yung buwan, mali, ibig sabihin yung nasa taas. Tapos mga bituin. Apa. Ito. Yung mga saway dito, parang bituin lang yung symbol. Okay. Bituin, buwan. Tapos, yung naka-triangle dyan na logo ko, lupa. Apa. Lupa. Tapos yung sa ilalim niya, wait, yung kailaliman ng lupa. Underworld. Oo. Pag ginawakan mo ito, ganito ang symbol niya. Taas, yung pagitan, lupa, at saka yung kailaliman. Ang mga old beliefs na mga ninuno natin noon, yun lang nakita nila araw-araw, di ba? Apa. Yung buwan. Yung kalangitan. Apa. O, yung kataas-taasan. Apa. Tapos yung lupa na tinitirhan nila at yung kailaliman, hindi nila alam kung ano doon sa ilalim. So, timbangin naman natin. Wait lang. So, yun yung timbang ng blade. 711 grams. 1.2 pa yan. And change. Hindi kayo komportable. Ayun. Bali, sir? Problema sa akin. Next question. Walang problema sa inyo, sir. Tanggap nyo, sir, na ganun, na PWD kayo? Oo naman. Tanggap nyo? Wala akong magagawa doon. Oo nga eh. Yun ang nyo no? Pero ang galing kasi... Nature na yun eh. Kaya nga eh. Hindi halata sa gawa nyo na PWD kayo. Kaya ang galing. Alam mo na kayo, no? Hey, Dave. Oo, sige. Kita na kami. Oo nga, sabi nga niya eh. Pero napansin ko lang yan, nung video, yung nag-video kayo, tas nagpapanday kayo, sabi ko parang iba yung galaw nyo. Sabi ko parang nahihirapan kayo, sabi ko. Ganun na. Sa iba kasi, pag tinitingnan ako, sila ang naghihirap eh. Oo nga sir eh, ako nahihirapan eh, pag yung napanood ko kayo, ako yung nahihirapan. Oo. Ngayon gets ko na kung bakit matagal. No? Oo. Hindi mo naman sinabi agad. Hindi mo sinabi agad sa akin dati. Wala, okay lang eh. Oo. Ano mong problema sa akin? Ganun talaga, no? Pag
Pero ano, swear, ang ganda ng ano, ang ganda ng art nyo. May plano ba kayo, sir, magturo? Magturo, estudyante, magturo ng pagpapanday. Mahirapan ata ako. Bakit? Wala bang interesado? Meron, pero ano, hindi na talaga mag-gets eh. Hindi nila magets. Pag nagtuturo ko, akala kasi nila pinagagalitan. Hindi, ganun. Ibig sabihin no, meron na talaga napunta sa inyo. Ilan lang, 2 lang siguro sa plastic ko at asawa ng kapatid ko ata. Nag-try pero hindi niya talaga makuha. Hindi makuha. Pako pa lang yun ha. Pako pa lang. Sabagay, mahirap talaga magpanday. Ko, mulye. Pinatesting ko yung ginagawa eh. Yung mulye, kasi yung tatay niya may mulye dati. Para remembrance niya dun sa tatay niya. Ginagawa niyang itak. Pinanday ko. Tapos sabi niya, ako nga mag-testing. Inesting niya, nahirapan na. Nagkaganon-ganon. Kung hindi, kailangan mahina lang, ganun. Gusto mo kontrolin. Hindi niya talaga mag-gets eh. So, sabagay, kailangan talaga, kailangan siya, observation lang talaga. Tama, sir. Oo. Tsaka, kailangan gusto. Yung iba kong gawa, hindi naman masyadong straight, May konting, may kunting diferensya pero hindi masyadong halata. Pero at least nakikita nyo pa rin, di ba? Oo. Ako, kita kong mali, pero yung ibang magtingin, okay na daw. Okay na daw. Pero sa akin, kita-kita ko na buwasan eh. Ilan pala, sir, ngayon ang nakapila sa'yo? Ilan ang nakapilang project sa'yo sa itak? Hindi ako tumanggap ngayon eh kasi tumigil ako nung around November, December. Sabi ko, may parating ako na construction project kaya hindi ko talaga magagawa. Pero yung mga... Kay Julius. Kay Jay. Marami. Ilan ang pinagawa ni Jay? Isang itak, 2. Yung multi na pinadala nyo, andun ba sa loob ng bahay, tinago ko? Ako pala yung may sala. Hindi naman. And also, takpan natin yung yung ukit niya. Ito yung ano niya. Ito yung ano ni Domsi. Tatak. Yung Maker's Mark. Ito yun. Takpan natin. Yan yung tatak niya. Hindi ko pala napansin. Meron ding pin. So, nakalock pa rin securely yung tang. So, may tang dito. Half tang. Tapos may pin. Sobrang sarap nito hawakan. Kasi sakto lang siya. Hindi siya yung parang mabibitawan. So, cut test tayo. Cut test.
Okay, go. Sorry, yung stop kasi is really questionable. Angas. Very good. Right. Yun yung tatapos. Okay lang. Sharp 45. Recording. Yun! Puta. See?